Salita ng Diyos sa Mark chapter 5. Mark chapter 5. Aklat ng Marcos, ang kabanata ay 5. Amen. Meron pong isang, gusto ko po pala munang magpasalamat sa nag-sponsor po nito ng mic, ano ba tawag dito? Wireless microphone. Amen, na nakakonekta po doon direct sa cellphone para po sa ating recorded video. Amen. Kasi meron daw nagsabi na naririnig daw yung inyong tawanan. Dahil biro lang po para mas males lang po yung noise sa recorded video. Marami po kasi nga nanonood ng kahit papaano ay meron pong mga nanonood sa online. Amen? Nangaral po ako ng nasa magi-80 na ata. Yung nangaral ako ng The Value of Marriage. Hindi ko po inaasahan na merong manonood online na 80 views. Tapos meron kahit papaano first time po yon na merong 9 na nag-react. At merong isang nag-comment. Amen? Hallelujah. Talagang siguro first time nilang mapakinggan ang patungkol sa pag-aasawa. Praise God. So ngayong umaga, tulungan po tayo ng ating Panginoon na meron pong isang batang lalaki ang gustong-gusto o desperadong-desperado na magkaroon ng bagong bisikleta. Ito po ay panahon ng Pasko. Amen. Kaya nagsabi siya sa kanyang mga magulang. Pero ang kanyang mga magulang ay gusto siyang turuan ng leksyon tungkol sa kahalagahan ng panalangin. Kaya sa halip na bilhan siya agad ng bagong bike, sinabihan yung batang lalaki na bakit hindi siya gumawa ng sulat, ng liham, ng letter kay Jesus at manalangin. Hindi nagustuhan ng sagot ng kanyang mga magulang, yung batang lalaki ay nagsimulang mag-tantrums o magwala. Kaya ang mga magulang niya ay binitbit siya papunta sa kanyang kwarto. At habang nandoon sa kwarto, naisip niya na sa halip na magmukmok ay bakit hindi na lang nga niya gawin ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Kaya kumuha siya ng ballpen at papel at nagsulat ng liham o letter sa Panginoon. Sabi sa sulat, "Dear Jesus, Tagalogin ko na lang po, naging mabuting bata ako sa taong ito at gusto ko ng isang bagong bisikleta. Pwede ba akong magkaroon? Ang iyong kaibigan, Johnny." Pagtapos niyang maisulat yon, na-realize niya na alam talaga ng Panginoon kung naging anong klaseng bata siya ng taon na yon. Sabi, di naman ito totoo. Kaya nilukot niya yung sulat at tinapon at gumawa ng bagong sulat. "Dear Jesus, naging masunurin po akong anak ngayong taon. Bigyan mo po ako ng bagong bike. Yours truly, Johnny." Pero alam ulit niya na hindi na naman totoo yun. Kaya nilukot niya ulit yung papel at tinapon. Gumawa ulit siya ng bago. Amen. "Dear Jesus, naisip kong maging mabuting bata ngayong taon. At maaari ba akong magkaroon ng bagong bisikleta? Johnny." Kanina, wala nang, kayo naman, yours truly pa nga. Johnny na lang, Johnny. Pero pagkabasa niya, hindi pa rin siya kontento sa sulat niya. Kung pakikinggan ba ng Panginoon ang kanyang kahilingan dahil alam niyang naging makulit at pasaway na anak siya buong taon. Kaya parang nawalan na siya ng pag-asa. Siya ay bumaba na lang sa sala. At pagtingin niya sa baba, dahil ito nga po ay panahon ng Pasko, nakita niya yung nativity scene. Yung sa Tagalog, yung Belen. Tama po ba? Yung po ba yung Tagalog sa Pilipino? Belen. Yung nativity scene, ito po yung display na nakaset up na inilalarawan yung kapanganakan ng ating Panginoon. Amen? Ngayon, pagkakita niya doon sa nativity scene, dala ng pagiging desperado, ang ginawa ng batang ito ay kinuha yung imahe ni Maria. Amen? Yung earthly mother ni Jesus. Binalot at tinalian ng kumot, sabay itinago sa ilalim ng kanyang kama. Tapos gumawa ulit siya ng sulat, "Dear Jesus, if you ever want to see your mother again, give me a bicycle." Sabi niya, "Dear Jesus, kung gusto mo pang makita muli ang iyong nanay, bigyan mo ako ng bagong bisikleta." Amen? Ang gusto ko pong bigyan ng pansin sa ilustrasyon na yun, mga kapatid, listen, amen, ay yung pagiging desperado. Dalawang tanong, sino sa inyo ang desperado na ngayong umaga?
Ikalawang tanong, gaano ka kadesperado? Gaano na katindi ang iyong pagiging desperado? Kukunin mo rin ba yung imahe na yun? If you ever want to see your mother again, amen. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa kaharian ng Diyos, kung ikaw ay may matinding pangangailangan, ang desperado o pagiging desperado ay mabuti at makakatulong sa iyo. I will say it again, pagdating sa kaharian ng Diyos, lalo na kung ikaw ay may matinding pangangailangan, hinihingi, inaasam, gusto mong mangyari, gusto mong mapasayo, ang desperado o pagiging desperado ay mabuti at makakatulong sa iyo. Yan ang ating titignan ngayon sa isang tagpo sa Bible. Meron pong dalawang tao na sangkot sa iisa lang na pagkakataon o iisa lang na pangyayari. Basahin po natin ang ating main text, Mark 5, verses 21 hanggang 29. Ganito pong sabi, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumalinga at mabuhaya. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos ng kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halipa, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niyang tungkol kay Jesus. Praise God. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit at gagaling na ako. Verse 29, agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Let's pray, church. Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga. O Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito, tulungan mo, Diyos, ang pangangaral ng iyong salita. Kailangan ko po ang iyong pangunguna, ang iyong pagpahid, ang anointing, Panginoon. Pahiran mong labing ito. Ako'y walang magagawa. Ako'y hindi nagtitiwala sa aking sarili, kundi sa iyo ako, Panginoon, nagtitiwala, O Diyos, ang malaya at makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu ngayong umaga, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa, lalo na, Panginoon Diyos, hallelujah, na sila, Panginoon, ay nakakaranas na ng desperation sa kanilang kalagayan. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ito pong nais mong ipangaral ngayong umaga, the power of desperation. The power of desperation. Amen. Una po natin pag-usapan, desperate situation. Desperate situation. Simple lang po ang first point. Amen? Sa buhay po na ito, mga kapatid, whether you like it or not, ayaw mo man o gusto mo, subalit darating po ang oras na malalagay tayo sa isang kalagayang meron tayong matinding pangangailangan. Pero tila ba wala ng pag-asa? Wala ng sagot? Wala ng solusyon? At ikaw ay nasa hulihan na o dulo na ng iyong buhay, dead end. Amen? At kapag ikaw ay napunta sa mga ganong kalagayan o sitwasyon, isa sa mga posible nating maranasan ay yung tinatawag na desperation o pagiging desperado. Magiging desperado ka. Sino pong desperado ngayong umaga? Amen? Sa ating binasang tagpo sa Bible ay meron pong isang ama, si Jairo, at merong isang babae. Meron po silang pagkakapareho. Itong dalawang ito, napansin nyo? Amen? May dalawang tao na involved sa binasa natin kanina. Amen? Mark chapter 5 verses 22 to 23. Tapos talon tayo ng 25-26. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Kasama rin doon, verse 25, ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo, hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya, naubos ng kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip,
lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Magkaibang tao at hindi rin po sila magkakilala. Pero nasa iisang kabanata lang sila. Mark chapter 5, nasa iisang oras lang sila, nasa iisang pagkakataon lang sila, at iisa ang pinapakita nila sa atin. Ano po yun? Sila ay parehong may matinding pangangailangan. Si Jairo ay nag-aagaw buhay ang anak, samantalang yung babae ay 12 years nang dinudugo. Amen? Ito po yung sa mga babae, yung kanilang monthly menstruation, hindi tumitigil. Amen? Doon po tayo sa sitwasyon muna ng ama ni Jairo. Ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Kapag sinabing nag-aagaw buhay, nasa bingit ng kamatayan. At sino pong tatay, kasi si Jairo ito, siya'y ama, siya'y tatay. Sino pong tatay ang hindi mag-aalala o mangangamba kapag ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan? Amen? Si Jairo din po ay isang leader ng sinagoga. Ang sinagoga po noon, synagogue sa English ay parang small church o small religious gathering. Amen? Nag-aaral sila ng kasulatan o Bible sa panahon natin. So may background si Jairo tungkol sa Diyos. Marahil ay alam at sinusunod ni Jairo ang kanilang mga kautusan. Pwede ngang ipinanalangin pa ni Jairo ang kanyang anak na babae, pero walang pagbabagong nangyari. Nag-aagaw buhay pa rin ang kanyang anak. So narito po mga kapatid, ang isang ama ng tahanan, siya ay merong matinding pangangailangan ang mabuhay ang kanyang anak. Ang usapin ay buhay at kamatayan. Si Jairo ay nasa desperate situation. Ang oras na ito, buhay at kamatayan. Nag-aagaw buhay ang aking anak. Amen? Puntahan naman natin yung babae. Hindi po binanggit ang kanyang pangalan, pero binanggit ang kanyang kalagayan. Ang sabi ay 12 years nang dinudugo. Amen? At sa kautusan at kaugalian po ng mga Hudyo, ang babaeng dinudugo o may buwan ng dalaw ay tinuturing na marumi. Sa kaugalian, sa Jewish culture, amen, mababasa po natin yun sa Leviticus chapter 15, 19 hanggang 23 at 25. Kung ang isang babae ay may buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw, at ang sino mang makahipo sa kanya ay ituturing ding marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang mahigaan o maupuan niya habang siya'y may buwan ng dalaw ay magiging marumi. Grabe. Ang sino mang makahipo sa kanyang hinigaan o inupuan ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, at ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Verse 25, kung ang babae ay dinudugo, nandun yung salitang dinudugo, nang hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw o pagtatapos ng buwanan niyang dalaw, ituturing siyang marumi. Katulad ng kung siya'y may buwan ng dalaw, at ituturing siyang marumi habang dinudugo siya. Kapag ang babae daw mga kapatid ay may buwan ng dalaw, siya ay itinuturing na marumi. At hindi lang po siya ituturing na marumi, amen, kaya nga, di ba yung from the word unclean, marumi. Kapag ang isang tao noon itinuturing na marumi sa Bible times, hindi siya pwedeng lumapit, hindi siya pwedeng humipo, at hindi siya pwedeng makihalubilo sa ibang mga tao. Naalala niyo po ba yung panahon ng pandemic? Kapag ang tao ay nagka-COVID, siya ay ina-isolate. At hindi pwedeng lumapit at makihalubilo sa ibang tao. Ganon ang kalagayan ng babaeng ito. Marumi. Hindi pwedeng makihalubilo, lumapit, humipo, amen, sa ibang mga bagay o sa mga tao. At yung hinipo ng taong marumi, kapag may ibang tao na humipo doon, yung taong humipo, ituturing din siya na marumi. Amen? Tapos ang sabi pa mga kapatid, amen, o kumbaga, sorry, sa panahon nila, ang babaeng ito ay iniiwasan o pinandidirian dahil sa kanyang kalagayan. Tapos ang sabi pa sa verse 26, hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. So pwede po nating sabihin ng babaeng ito ay may pera, nakapagpagamot na siya sa hindi lang isang doktor. Ang sabi ay marami ng doktor. Asan ba yan? Pakino nga doon. Mark 5:26.
Amen? At alam po natin mga kapatid na mahalang magpa-check up, magpagamot sa doktor, lalo na sa private hospital. Kaya ang nangyari mga kapatid ay naubos ang kanyang ari-arian. Pero sa kabila ng kanyang pagpapagamot, sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. At sino pong naniniwala mga kapatid na hindi biro ang 12 years ng dinudugo? Imagine mo ba sa lahat ng mga ladies na narito, 12 years ka, continuous, hindi tumitigil ang iyong internal bleeding. Mabuti nga at buhay pang babaeng ito. Ang dugo ay mahalagang parte ng ating katawan. Can you say amen? Kapag ang tao ay low blood, kulang sa dugo, nahihilo, namumutla, matamlay, at palagi nangihina. Tama po ba? Amen. Imagine, 12 years nang dinudugo ang babaeng ito. 12 years na tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Hindi tumitigil. 12 years na siyang low blood. So narito mga kapatid, ang isang ama at isang babae na pareho silang napunta sa desperate situation, desperadong sitwasyon, desperadong kalagayan. Sila ay merong matinding pangangailangan pero para sa kanila parang wala ng katugunan ng kanilang pangangailangan. Sabi nga dyan mga kapatid, desperation, amen, a state in which all hope is lost. Ang desperation pala mga kapatid ay isang estado o kalagayan, amen, kung saan ang lahat ng pag-asa ay wala na. Amen? Ang tanong ko ngayong umaga mga kapatid, dumating na ba sa punto ng iyong buhay na ikaw ay napunta na rin sa desperadong kalagayan? Na ikaw ay gipit na ikaw ay ubos na para bang wala ng pag-asa, na para bang wala ng solusyon, na para bang hindi na maaayos, na para bang hindi na matatapos, na para bang hindi na mababago? Ginawa mo ng lahat ng alam mong dapat gawin, pero wala pa rin. Ikaw ba ay matagal nang naghahanap ng trabaho? Pero hanggang ngayon ay wala pa rin trabaho. Ang hirap nun. O ikaw ay may trabaho o matagal na sa iyong trabaho, pero hanggang ngayon wala pa ring promotion o increase. Ikaw ba ay merong negosyo, pero hanggang ngayon ay walang paglago o pag-usad. Ikaw ba ay merong sakit at karamdaman na matagal mo nang iniinda, pinatingin mo na sa doktor, pero hanggang ngayon ay nagpapahirap pa rin sa'yo. Ikaw ba ay merong pag-aasawang hindi magandang lagay, na para bang ahantong na sa hiwalayan? O kaya naman, ikaw ay matagal ng single. At ilang taon ka na, pero wala ka pa ring asawa. Nakaka-desperate po kaya yun? Amen? Pakiramdam mo, ikaw ay napag-iwanan na. Ikaw ba ay merong mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa rin ligtas? Hindi pa rin nakakakilala sa Panginoong Hesus? Hindi mo pa rin naisasama dito sa church? At sa tuwing titignan mo siya, napapatanong ka sa iyong sarili, maliligtas pa kaya ito? Mababago pa kaya ang buhay na ito? Amen? Ang tawag sa mga kalagayan na yan ay desperate situation. At ang katotohanan ngayong umaga, mga kapatid, kagaya na sinabi ko kanina, bawat isa sa atin ay pwedeng mapunta sa desperadong kalagayan. Amen? Subalit ang tanong, anong gagawin o anong ginagawa mo kapag nasa desperadong kalagayan ka? Iyon ang usapin. Iyon ang tanong. What are you doing kapag ikaw ay nasa desperate situation? Kapag may desperadong pangangailangan ka na, kapag desperado ka na, amen? Kaya pangalawa, pag-usapan po natin desperate response. Amen? Mga kapatid, ngayong umaga, desperate situations require desperate responses. Amen? Desperate situations require desperate responses. Ang taong totoong desperado ay hindi lang tutunganga, kundi siya ay merong gagawin. Amen? Kahit mahirap, minsan nga kahit bawal, kahit nakakahiya, kahit may masamang sasabihin pang iba, kahit labag pa sa kalooban nila, pero dahil kailangan na kailangan nila, may gagawin sila.
That's desperate. Yun ang taong totoong desperado. Hindi lang nakatungang at naghihintay. Amen? Hallelujah. Tulad halimbawa mga kapatid ng hold up. Walang-wala ng pera, kaya ng hold up. Tama po ba? Desperado na eh. Amen? Nang kidnap, tapos manghihingi ng ransom money. Ibabalik ko sa inyo ang anak nyo, pero bigyan nyo po ako ng pera. At hindi ang pangangailangan. Amen? Parang meron na rin ako napanood noon, nata, yung sa pelikula ba yun ni FPJ? Yung may tatay, tapos sinostage niya yung doktor, kasi naghihingalo na yung anak ng hostage, pero hindi sila pinapansin, kaya ang ginawa niya, inostage niya yung doktor para unahin ang anak niya, kasi gusto niyang mabuhay ang anak niya. Okay, mga kapatid, ngayong umaga, yun po ay masama. Hindi ko po kayo tinuturuan ngayong umaga na mang-hold up, mangidnap, at mang-hostage. At huwag na huwag niyo pong gagawin yon. Amen po ba? Ang gusto ko lang pong ipakita sa inyo ay yung mga taong ganon ay desperado na. Kumikilos sila, gumagawa, may ginagawa. Amen. At dahil desperado na mga kapatid, out of desperation, may gagawin ang taong matindi ang pangangailangan. I will say it again, may gagawin ang taong matindi ang pangangailangan. Naghihingalo yung anak ko. Panoorin ko na lang kaya siya. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Amen? At ganun ang pinakita sa atin nung dalawang main characters na pinag-uusapan po natin yung tatay at yung babae. Mark 5:22-23. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumalinga at mabuhay. Para po sa kaalaman ng lahat, nung panahon po nila mga kapatid, marami sa mga Pariseo, Saduceo at Eskriba ay galit kay Jesus. Ang turing nila kay Jesus ay kalaban at kakumpetensya. Dahil nagtuturo ang mga Pariseo ng kasulatan, nagtuturo din ang ating Panginoong Hesus, pero mas magaling magturo at makatotohanan ang pagtuturo ng ating Panginoon. Kaya maraming tao ang mas naniniwala at sumusunod kay Jesus kumpara sa mga Pariseo na ito o leader ng mga simbahan sa panahon nila. At dahil doon, galit at naiinggit ang maraming leader ng simbahan kay Jesus. Amen? Pero po itong si Jairo, na leader ng sinagoga. Sabi ko nga po sa inyo kanina, sinagoga parang isang small religious gathering. Amen? Narito yung mga maliit na pagtitipon. Amen? Andun yung mga Pariseo. At sabi dito, siya ay leader. Kung ba sa panahon natin, siya ay leader ng simbahan. Anong ginawa niya? Lumapit, lumuhod, nagmakaawa kay Jesus. Bakit? Dahil siya ay desperado na. Amen? Tapos yung babaeng 12 years nang dinudugo, Mark chapter 5 verses 27-28, nabalitaan niyang tungkol kay Jesus, kaya't makipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ito, gagaling na ako. Ginawa po ito ng babae dahil desperado na siya. Tatlong bagay po ang pinapakita sa atin ng dalawang taong ito. Una, because they are desperate, wala na silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Matanggap lang nila ang inaasap nilang kahilingan at matugunan lang ang mahigpit nilang pangangailangan. Yung tatay, mga kapatid, si Jairo, sabi ko nga po sa inyo, leader ng sinagoga. Paglapit niya kay Jesus para humingi ng tulong, ay offensive sa mga kapwa niya, leader ng sinagoga. Baka nagtaasan yung kilay ng mga kapwa niya, leader ng simbahan sa kanya. Anong ginagawa mo, Jairo? Bakit lumalapit ka sa Jesus na yan? At lumuluhod ka pa? Bula ang tagapagturo yan. Bula ang propeta yan. Nakakaya ka, Jairo. Tumayo ka dyan. So, ang nakataya dito, kay Jairo sa tatay, ay yung kanyang posisyon at reputasyon. Pwedeng matanggal siya sa pagiging leader ng sinagoga. Pero hindi niya inalintana yun because he's desperate. I really need it right now. My daughter, she's dying.
I don't care. Amen? Wala akong pakialam kung anong sasabihin ninyo. Kailangan na kailangan ko ngayon. Amen? Ganon din yung babaeng 12 years ang dinudugo. Tinalakay natin kanina. Hindi siya pwedeng lumapit o madikitan ng mga tao. Dahil ang sino mang hihipo sa kanya, magiging marumi din. Pero nabasa natin, abay, nakipagsiksikan pa nga siya. Nakuha niyo po ba istorya? Kapag sinabi nakipagsiksikan, nababangga, natatamaan, nadadampian siya ng ibang tao. Paano kung nalaban ng ibang tao na nandoon siya at siya'y dinudugo? Eh di baka buhay pa niya naging kapalit? Huh? Parang may red spot. Dinudugo ito, mga kababayan. Bakit nandito ka? Bakit kasama ka namin? Di ba dapat nakahiwalay ka, isolated ka? Bakit ka nandito sa aming kalagitnaan? Lumayas ka. Amen po ba? Kinukwento ko lang po. Kung nahuli yung babae yung pwedeng gano'n ang mangyari kasi nga, lahat sila doon, lahat tayo, marumi na rin. Amen po ba? Hallelujah. Pero ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, nabasa natin, hindi na nila inalintana ang sasabihin ng ibang tao. Kung mapapahiya sila o masasaktan sila dahil desperado na sila. Are you desperate this morning? Para sa kanila, mas mahalaga ang pangangailangan nila kaysa sa pangalan nila, kaysa sa posisyon nila, kaysa sa pera nila, kaysa sa iisipin at sasabihin ng ibang tao sa kanila. Yun ang totoong desperado. Amen? Maraming nakataya pero wala na akong pakialam kahit matanggal pa ako sa pagiging leader ng sinagoga. Alam ko, amen, yung tao na yan, amen, gagaling ang anak ko. At yun ang ikalawa, mga kapatid, tama ang nilapitan nila, lumapit sila kay Jesus. Sa oras na yun, mga kapatid, wala nang nagawa ang position. Leader pa siya ng sinagoga, si Jairo. Amen, baka ilang beses pa niyang pinag-pray. Diba yung kanyang anak? Wala talaga. Amen. Wala nang nagawa ang connection, wala nang nagawa ang impluensya, wala nang nagawa ang pera. Ang dalawang taong ito, ginawa na nilang lahat, pero wala pa rin nangyaring mabuting pagbabago. Mabuti na lang at pumunta doon ang ating Panginoong Jesus. Nangaral ako last Sunday, Jesus is our greatest need. Marami tayong pangangailangan. Yes, hindi ko po inaalis yun. Pero meron tayong pinaka-kailangan. And His name is Jesus. Siya yung dapat na nasa taas, nasa tuktok, nasa unahan. Andito yung mga pangangailangan. Pero ang number one na ating pinaka-kailangan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil kay Jesus, mga kapatid, ang salitang wala na ay wala sa bokabularyo niya. Alam niyo kung bakit? Dahil palaging meron ang ating Panginoon Jesus. Palaging merong katugunan sa Panginoon, palaging merong solusyon ng Panginoon, at palaging merong pag-asa sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Kung naalala niyo po, mga kapatid, last Sunday, when Jesus steps in, needs are met, lacks are filled, impossible becomes possible, and everything changes for the better. Kapag si Jesus ay pumasok, steps in sa iyong sitwasyon, that situation will change for the better. Kapag si Jesus pumasok sa iyong kalagayan, sa iyong sitwasyon, mga kapatid, kahit gaano pa kapangit, kasama ang sitwasyon na iyong kinalalagyan, sa umagang ito, kaya yang baguhin ng ating Panginoon papunta sa mabuti. Yun yung pangaral last Sunday. Amen. Doon sa second point, naglista ako ng maraming ginawa ng ating Panginoon sa Bible. Amen? Dahil walang imposible sa Panginoon dahil yun ang ginagawa niya. At ang magandang balita ngayong umaga, amen, sinambit ko din yung verse last Sunday, Hebrews 13:8, ang ating Panginoong Hesus hindi nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kung sino si Jesus noon, siya pa rin si Jesus hanggang ngayon. Kung ano pa rin yung ginawa ni Jesus sa Bible, ganun na ganun pa rin ang ginagawa ni Jesus hanggang sa oras na ito. Amen? Kaya tama, mga kapatid, ang ginawa
nung tatay at babae na lumapit sila pareho kay Jesus dahil ang ating Panginoong Jesus ang kanilang pinakakailangan sa kanilang matinding pangangailangan. Hindi siya nagbabago, hindi siya nawawalan, hindi siya nauubusan. Amen po ba? At meron pang ikatlo, mga kapatid, ito talaga yung act of desperation. Amen? So tamang nilapitan nila si Jesus. Pero paano nila pinakita na si Jesus nga ang pinakakailangan nila? Paano nila pinakita sa Panginoon ang pagiging desperado nila? Mark chapter 5, verses 22 at 23. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa, nag-aagaw, buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Ang tatay na ito ay lumuhod at nagmakaawa. Nakakita na po ba kayo ng taong talagang desperado na? Kaya ba nilang lumuhod? Kaya ba nilang magmakaawa? Pakiusap, pakiusap. Wag. Huwag niyo po kayo kulong, pakiusap. Amen? Kapag sinabing lumuhod at nagmakaawa, itong tatay na ito, binaba na niyang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Yes, I'm a leader of synagogue. Ako'y nire-respeto ng mga kababayan namin. But Jesus, I am in a desperate situation. Can you please help me now? Umuhod na siya, mga kapatid. Leader. Mataas ang posisyon. Pero paglapit niya kay Jesus, Panginoon, sige na, please. Yung anak ko nag-aagaw buhay, Panginoon, please. Amen? Hallelujah. Pinapakita ng tatay na ito, mga kapatid, na Panginoon, wala na. Nasa dulo na ako ng aking buhay. Hindi ko na alam ang gagawin. At ikaw na lang ang kailangan ko. At alam kong ikaw na lang din ang makakatulong sa akin sa kalagayan kong ito. Ganun yung pinapakita ng tatay na ito kay Jesus. Mga kapatid, yun ang desperate response. Ang sabi ko, yun ang desperate response. Amen? At hindi lang yun, mga kapatid. Sabi pa nung tatay, maawa po kayo. Sumama kayo sa akin. Si Jesus po dito ay parang VIP. Nabasa niyo ba kanina yung pinakaunang talata? Pagbaba pa lang niya ng bangka, dinumog na siya ng napakaraming tao. Sinusundan siya ng maraming tao. Pero itong si Jairo, tignan niyo ang sinabi niya, Panginoon, sumama kayo sa akin. Siguro yung mga tao pagkarinig nila, ayos, ano ka, special? Ano ka, favorite? Lahat kami dito naghintay kay Jesus, tapos sa'yo lang sasama si Jesus. Ano ka? But because he's desperate, di ba? Parang sinabi niya, Panginoon, alam ko may iba ka pang lakad, pero pakiusap, pwede bang ako muna, unahin mo? Nandiyan pa po ba kayo? Sumama po kayo sa akin. Sa akin po kayo sumama. Ako muna, Lord, please, ako muna. Amen? That's an act of desperation. Lumuhod, paanat sa po si Jesus. Ang daming tao, baka lahat sila doon gusto nilang mag-book kay Jesus. Panginoon, punta ka muna sa bahay, daan ka muna, may kainan. Daming tao Jesus, VIP. Sikat si Jesus this time. Amen, nung panahon na ito. Pero si Jairo, Lord, sa akin, ako muna, maawa po kayo sa akin, please. Diba, nakaluhod, nagmamakaawa. Amen. Ganon din yung babaeng 12 years nang dinudugo. Mark 5:25-28. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon. Nabalitaan niyang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Mga kapatid, kahit hindi pwede. Ulitin ko hindi pwede ang babaeng ito makihalubilo sa maraming tao. Pwedeng buhay niya maging kapalit. Alam niyo pa naman sa Bible, amen? Ang hatol ng kasalanan noon, yung pagbabatuhin ka. 'Di ba naka-example na ako dito noon yung sa
yung babaeng nakuha sa pangangalo niya, pag nahuli, bakit ka nandito? Bawal ka dito eh. Pero kahit hindi pwede, hirap na hirap. Sabi hirap na hirap. Hirap na siya. Sabihin na rin natin, hinang-hina na siya. 12 years ba namang dinudugo? Pero binuhos na niya ang buong natitirang lakas niya para lapitan ng Panginoong Hesus. That's an act of desperation. Baka habang naglalakad siya sa Panginoon, di ba, yung lakad pa niya. Mahahawakan ko lang ang Panginoon, gagaling na ako. Kahit hindi pwede, kahit hirap na akong kumilos, gumalaw. Na-imagine nyo yung tagpo na ito, mga kapatid? Desperate situation. But desperate situation requires desperate responses. Ngayong umaga, amen, kayo naman ang tatanungin ko, ano ang kaya mong gawin para mabago ang desperadong kalagayan mo? Ano ang kaya mong gawin para matanggap mo ang matagal ng kahilingan mo? Ano ang kaya mong gawin para matugunan ang mahigpit na pangangailangan mo? Ano ang kaya mong gawin para sagutin ng oo ng Diyos ang panalangin mo? Ang tanong ay, are you really desperate? Tatanong ulit ako, are you really desperate? Desperado ka ba talaga? Kailangan mo ba talaga? Dahil kung desperado ka at kailangan mo talaga, ipapakita mo yon. May gagawin ka because a desperate situation requires a desperate response. Katulad ng tatay at babae na merong desperadong kalagayan. Dahil sila ay nasa desperadong kalagayan, ang kanilang naging tugon ay desperadong pagtugon. Amen. Alam niyo yung desperate response? Amen. Yung you will do whatever it takes. Desperado eh. Kahit ano na yan, sige na, papasukin ko, sige na. Desperado na eh. Kahit nakakahiya, sige na ha. May kailangan talaga, kailangan ko. Ginawa nilang lahat, matanggap lang ang kanilang inaasama-sama na pangangailangan. Ngayong umaga, mga kapatid, ito ang tamang desperation na tinuturo ng Bible. Desperation na gagawa ng tama, hindi gagawa ng mali. Desperation na papunta sa ating Panginoong Hesus. At panguli, dito po magtatapos the power of desperation. Dahil sa kanilang naging desperadong pagtugon, amen, thank you, natanggap nila ang kahilingan nila. Ulitin ko ha, dahil sa kanilang naging desperadong pagtugon, natanggap nila ang kahilingan nila. Natanggap nila ang pangangailangan nila. Nangyari sa kanila ang gusto nilang mangyari. Mark 5, 23-24, tapos 41 at 42. At nagmakaawa si Jairo, nag-aagaw buhay pong anak kong dalagita, maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Pakiusap, Jesus, please. Verse 24, sumama naman si Jesus. Nakita nyo, nakaluhod na sa harapan nyo. Daming tao. Baka may ibang lakad si Jesus that time, di ba? Pero nakita niya, grabe, desperado itong taong ito. O sige, sama ako sa'yo. Saan ang bahay mo? Diyan po ba kayo? Ba, mga kapatid, yung pumunta lang si Jesus sa bahay nyo, napakalaking blessing na nun. Verse 41, andun na si Jesus sa bahay. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita koom, na ang ibig sabihin, ineng. Mababaw na saling Tagalog po yung kinuha ko dito. Ineng, bumangon ka. Verse 42, noon di bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Sabi ni Jesus, sige, sama ako sa bahay mo. Nag-aagaw buhay ang anak mo, pagating niya doon. Ineng, bumangon ka. Gumaling yung bata. Gumaling yung anak ni Jairo. Amen. Mark 5:32-34. Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Ito yun naman yung babae. Amen. Palibasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot kasi nga bawal yung ginawa niya. Lumapit pa siya doon, nakipagsiksikan pa. Amen.
Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa. Yun na naman yung nagpatira pa. At ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Are you desperate? Come on, church. What do you need? I believe na meron kang matinding pangailangan sa oras na ito. Amen? Grabe, bawal yung ginawa ng babae, pero hindi. Ang sabi ni Jesus, hindi siya pinagalitan. Oh, grabe, bawal ka dito. Pero, grabe, desperado ka na nga. O sige, magaling ka na. Yung 12 years niyang pagdudugo, instantly, ng oras na yon tumigil. Pwede na siya ulit makipag-usap, lumapit, makihalubilo sa mga tao. Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Ngayong umaga, mga kapatid, magbibigay pa ako ng mga halimbawa kung ano nagagawa ng desperation. Because my preaching is the power of desperation. Amen? Alam niyo ba, mga kapatid, sa Bible, meron pang ibang tagpo. Amen? Na pagpapakita ng desperation. Si Jacob, amen? Yung apo ni Abraham, amen? Sa Genesis 32:26, at sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Ngunit sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Si Jacob po dito ay takot na takot dahil magkikita na sila ulit ng kanyang kapatid na si Iso na dinaya niya. Kung alam niyo po yung kwento, si Isong panganay, siya dapat ang merong blessing ng birthright, pero dinaya ni Jacob. Kaya napunta sa kanya yung pagpapala ng pagkapanganay, birthright. Si Jacob po, mga kapatid, pinalitan ng pangalan, naging Israel, at yun ngayon yung bansang Israel. Amen. Pero dito, mga kapatid, takot na takot siya. Sabi niya, paano na ito? Papatayin ako ng kapatid ko, magkikita na kami bukas. Dinaya ako siya eh. Pag binasa yung kwento, galit na galit talaga si Esau nung nalaman niya, Tatay Isaac, binigay niyo kay Jacob, ako yung may birth, ako yung panganay. Kaya tumakas si Jacob. Pagdating dito, mga kapatid, magkikita na sila ulit. After many years, patay ako ni Heto. Pero nang gabi na yon, bago ang pagkikita nila ni Esau, ang Diyos muna ang nagpakita kay Jacob. Yung lalaki po na sinabi dyan, amen, that was God. Yan po ay ang Diyos in the form of man. At alam po yun ni Jacob. Kaya nang ma-encounter ni Jacob ang lalaki, nakipagbuno siya. Amen? Nakipag-wrestling. At sabi ng lalaki, bitawan mo na ako! Pero sumagot si Jacob na desperado. Siya'y nasa desperate situation. Hindi, mamamatay ako. Amen? Papatayin ako ng kapatid ko. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Yung babasbasan, pagpapalain. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Sabi ng lalaki, sige na nga, wala nagawa. Pagpapalain na kita, bitawan mo lang ako. Genesis 32:28, sinabi ng lalaki, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel. Ibig sabihin ng Israel, Prince of God. Ibig sabihin ng Jacob, deceiver. Mandaraya, mandarambong. Pero pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan from Jacob to Israel, the Prince of God. Dahil nakipagbuno ka sa Diyos. Biruin mo sabi kanina, lalaki siya nakipag-wrestle, pero dito nagsalita ng lalaki, sa Diyos siya nakipag-wrestle. Nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. That's the power of desperation. Hindi. Hanggat hindi mo ako pinagpapala, hindi kita bibitawan. Pagpalain mo muna ako. Desperate. Desperado Hindi. Meron pang isa, yung babae na merong inaapilang kaso sa hukom. Humihingi siya ng katarungan, ipagtanggol siya sa kanyang makaaway, pero hindi siya pinapansin ng judge, ng hukom. Pero hindi tumigil yung babae nang kakapunta doon sa hukom. Hanggat hindi ibinibigay ang kahilingan niya. Amen? Sabi ng babae, ayaw mo kong pansinin ngayon? Pues, babalik ulit ako bukas. Ganon ang taong desperado. Amen po ba? Amen. Hindi tumitigil hanggat hindi nangyayari ang gusto niyang mangyari. Kaya yung hukom, amen, mga kapatid, nakulitan na lang.
Amen. Nakulitan yung judge. At ibinigay din ang kahilingan niya. Luke 18:4-5. Nung una ay hindi pinapansin ang hukom ang byuda. Tingnan nyo, hindi niya pinapansin. Ako magsasayang ng oras sa'yo. Pero sa bandang huli, sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos, o wala pa daw takot yung judge sa Diyos, at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin lang niya ako sa kapaparito niya. Desperate may kaso, may inapila siyang kaso, judge! Kailangan bigyan mo ako ng justice, ng katarungan, may kailangan ako ngayon, matinding pa kailangan. Sabi ng judge, no? Okay? Sige, no? O, bukas ulit. Buta ulit yung babae, judge, ano na? Kamusta na? Oh, andito ka na naman. No! Ay, katlo, judge, hello! Dito pa rin ako. Hanggat hindi mo ibinibigay, amen, yung gusto kong mangyari, hindi kita titigilan. Alam nyo? That's a picture of you and God. Ang sabi ko, that's a picture of you and God. Hanggat hindi nakukulitan ng Diyos sa'yo, remember this, no oras na. 11:31, hanggat hindi nakukulitan ng Diyos sa'yo, pwedeng hindi niya ibigay ang kahilingan mo. Diyan pa po ba kayo? Amen? At panghuli si Hannah. Hindi siya magkaanak. Alam po natin ang kwento, pero desperado siyang magkaanak. Anong ginawa niya? Nakipag-covenant siya sa Panginoon. 1 Samuel 1:11, nangako si Hannah sa Panginoon. Sinabi niya, O Panginoon ng mga hukbo, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Sabi dito ni Hannah, Panginoon, ibibigay ko sa iyo magiging anak ko, bigyan mo lang ako ng anak. Sige na, Panginoon, makikipag-covenant, makikipagkasundo, makikipagtipan ako sa iyo. Sagutin mo lang yung aking panalangin. Ibigay mo lang yung aking kahilingan. Tugunin mo lang yung aking pangangailangan. Amen? Desperado na. Ngayong umaga, mga kapatid, amen, ipinapakita ng mga tagpo na ito sa Bible. Listen, mga kapatid, mahalaga ito kasi para sa iyo ito eh. Ipinapakita ng mga tagpo na ito sa Bible na ang desperation ang mas nakakatawag ng pansin ng Diyos. Kaya ang title, The Power of Desperation. Mas natutugunan ang pangangailangan ng taong desperado. Nakuha niyo po ba? Mas naibibigay ang kahilingan ng taong desperado. Mas nasasagot ang panalangin ng taong desperado. Kaya ang pagiging desperado sa Panginoon, desperado na mahanap ang Panginoon, desperado na makalapit sa Panginoon ay mabuti. Amen? Sabi nga dyan, it's the absence of desperation that causes believers to miss God. Amen? His blessing, His favor, His response, His calling, His destiny. Amen? Marami daw mga mananampalataya, mga kapatid, na namimiss nila, nakakaligtaan nila, hindi nakakarating sa kanila yung blessing, yung favor, yung himala, yung pagpapala ng Diyos. Bakit? Because they are not desperate. Ngayong umaga, marahil nagtatanong at nagtataka ka, bakit kaya hindi pa rin sinasagot? Tinutugon at binibigay ng Panginoon ang kahilingan ko, ang panalangin ko, ang pangangailangan ko. Ang sagot, mga kapatid, ay dahil baka hindi ka naman desperado. That's the simple answer that I can give to you this morning. Are you really desperate? How badly are you desperate? Kasi alam nyo, mga kapatid, amen, pakinggan po ninyo ito. Sinabi ko na kanina, hindi mo na binibigay, may mga pagkakataon na hindi mo na binibigay ng Panginoon ang iyong kahilingan, ang iyong panalangin, ang iyong pangangailangan, dahil tinitignan niya, listen dahil tinitignan niya kung talaga bang kailangan na kailangan mo. Alam nyo, mga kapatid, yung kailangan na kailangan mo, sabi ko nga may gagawin ka. Yung alam yung pag sinilip ka ng Panginoon, ay, parang hindi naman niya kailangan. Gets niya? Yung pag parang hindi naman. Tingnan mo, ang easy-easy nga lang niya, oh.
Nandiyan pa po ba kayo? Gusto kasi natin yung pag-pray, Lord, give me right now. Pang, amen. No. Amen. Diba? Yung tipong umulan lang, hindi ka na dumalo, hindi yung desperado. Pero alam niyo mga kapatid, yung taong desperado, kahit hanggang dibdib ang baha, dadalo yun. Nandiyan pa po kayo? Bakit? Pinag-usapan natin desperado eh. Diba? Kahit hanggang baha kahit hanggang dibdib ang baha, dadalo. Bakit? Desperado nga siya eh. Kasi alam niya, nandun ang Panginoon. At pupuntahan ko ang Panginoon kasi yung pangangailangan ko nasa Panginoon. Siyang makakasagot. Kaya kahit, di ba, hanggang dito ba ako, atin ako sa church, magpupuri, sasamba, mananalangin ako sa Panginoon because I'm in a desperate situation. Pero yung matinding pangangailangan, maulan eh, maulan, ganyan. Sabi ng Panginoon na hindi desperado, bakit ko ibibigay? Nandiyan pa po ba kayo? The power of desperation. May mga verses ako kwento sa Bible, nagpapakita na mas tinutugon ng Diyos ang panalangin, kahilingan, pangailangan ng taong desperado. Amen? Hallelujah. Hindi yung kapag tinignan ka ng Panginoon, amen, parang hindi naman niya kailangan ng trabaho, parang hindi naman niya kailangan ng pera, parang hindi naman niya kailangan ng kagalingan, parang hindi naman niya kailangan ng blessing. Walang sense of urgency. Alam niyo, urgency yung nagmamadali. Amen? Yung, mga kapatid, alam niyo yung taong desperado, ikaw ang naghahabol sa Panginoon. Hindi ang Panginoon na naghahabol sa'yo. Kasi ikaw ang may pangangailangan sa Panginoon eh. Amen po ba? Ang Panginoon nandun, gusto pa ata niya, ako pa humabol sa Kanya. Walang sense of great need. Mga kapatid, hindi ibibigay ng ating Panginoon. Ngayong umaga, pagtatapos, merong dalawang kapatiran tayo na meron silang hinihingi sa Panginoon. Talagang gustong-gusto nilang makuha. Talagang desperado na sila. Ang ginawa nila ay katulad nung ginawa ni Hannah. Nakipag-covenant sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay sa church. Yes, this is a true story. Pero syempre, di ko babanggitin yung kanilang pangalan. Yung isa, mga kapatid, paalis na next month papuntang Canada. Dahil taga doon ang napangasawa niya. Gusto lang niyang magkaroon ng trabaho, amen, abroad, pero binigyan pa siya ng bonus ng Panginoon. Nagkaroon pa siya ng asawa na taga Canada. Why? Because she's desperate at gustong-gusto niya talagang pumunta sa bansa na yon. Ginawa niya, makipag-covenant siya sa ating Panginoon. Amen. Yung isa naman, nag-testimony last Thursday. Amen. Next year, papunta na siyang China. Amen. Iwan niyo na kami, ayaw niyo na sa akin. Sabi ko, ito mga to, nag-aalisa na. Pero, ano magagawa ko? Amen. Dahil taga doon, yung kanyang mapapangasawa. Yung kanyang asawa, desperate, hiningi niya sa Panginoon, Lord, please, give me a husband. Nag-testimony siya. Last Thursday, sa mga narito, hindi pa ako nagsisinungaling. Sabi niya, she is faithful in tithing. Nung nagkaroon tayo ng bisita ni Pastor Roy Moraleta, nagbigay siya. Amen. Siya yung may iniipon na pambili sana ng iPhone pero ibinigay niya sa church dahil may gawain. Pero alam niyo mga kapatid, nag-testimony siya. Tapos sabi pa niya, pag every January, meron tayong tinatawag na first fruit. Yung pinakaunang income natin, ibinibigay sa Panginoon sa church. Ginawa rin niya, pagpasok nitong taon ng January, mga kapatid, imagine, buong sahod mo ng unang pagpasok ng taon na ito ng January, ibibigay mo sa Panginoon. That's desperate. Kaya mo ibigay yun? Buong sahod, first fruit. Why? Dahil siya ay merong matinding pangangailangan. Lord, I will give this to you. Sabi niya, nung last Thursday, nag-testimony siya, yung kanyang mga ibinigay, dinoble pa ng Panginoon. At yun nga, lahat-lahat, isa-isa, sinagot ng Panginoon. Karoon ng asawa, papunta na ng China. Amen. Yung kanyang iniipon na ibinigay sa church, binalik ng Panginoon. Habang nagtatestimony, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lord, yan yung mga testimony na gusto namin mapakinggan. Desperate. At ikatlo, mga kapatid, panghuli,
Si Brother Joseph. Ang kanyang sahod ngayon ay above minimum. Walang pasok ng Sabado at Linggo. At ang gaan pa ng trabaho. Sabi ni Brother Joseph, kapag magkakwento kami sa trabaho niya, mas lamang ang pahinga kaysa trabaho. Imagine mo yun? Mas lamang ang pahinga sa trabaho, tapos pinapasahod ka? Above minimum? Oh, come on, church. At hindi lang yun, nagkaroon pa siya ng bagong motor. Pero, yun kasi agad, di ba? Oh, praise God, amen, di ba? Pautang, sorry. Alam niyo mga kapatid, bago mangyari yon, amen, bago ibigay yung trabaho kay Joseph, di ba? Sabi nga niya, wala na akong say, pastor. Halos talagang parang nandun na siya sa yung bottom rock ng kanyang buhay, yung talagang kaibabaan na ng kanyang buhay. Araw-araw siyang pumupunta dito sa church para manalangin tuwing morning prayer. Oh, di ba wala nag-amen kasi ayaw niyo yun eh. Ay, gusto niyo lang yung motor, yung trabaho. Oh, mukha mo. Kita ko kay Joseph, sa loob ng 10 months, walang trabaho. Talagang Panginoon, gusto ko, di ba, ang dami nag-offer sa kanya, ang daming tukso. Amen, kamuntik na siya maging tagapinta ng Santa Marta. Sep, wag yan. Ibang trabaho, may ibang ibibigay ang Panginoon. Hindi yan. Kasi wala na, desperate na siya. Pastor, meron na. Yung gano'n, yung magpipinta nga sana siya. Amen. Pastor, meron na. Alas pa ng Sabado Linggo. No. Sabi ko, hindi yan. Talagang gano'n, araw-araw pumupunta siya, Panginoon, gusto ko na magkaroon ng trabaho. Kailan ba? Ang tagal ko nang walang trabaho, magsasampung buwan na. Amen. Nakita ng Panginoon, desperado. Araw-araw tuwing umaga. Aminin natin, hindi madali ang bumangon ng umaga. Nga walang nagpipray eh. Walang gaano nagpipray eh. Pero dahil desperado, ipilitin niyang gumising ng umaga para makipagtagpo sa ating tunay at buhay na Diyos. Lord, I have a desperate need. Nasa desperadong sitwasyon ako. At ito ang aking desperadong pagtugon, hindi kita titigilan hanggat hindi mo ibinibigay yung kahilingan ko araw-araw. Tinitignan ko na nga lang siya dito eh, pagpapasok na ako. Oh, kawawa. Walang trabaho. Pero, boom! Naka 3 weeks ka na ba? Mag-1 month ka na ba, Brother Joseph? Above minimum. Amen. Pag ganun-ganon lang daw siya sa trabaho minsan. Boring. Kamusta ka? Ayun nga ba, tapusin na natin. Kamusta ka? Nasa desperate situation ka? Kagalingan? Finances? Pag-aayos ng relasyon ninyong pamilya, mag-asawa, anak? Amen? Ano pa? May hinihiling ka? Asawa? Ano pa? Tinitignan ng Panginoon. Desperado ka ba talaga? Gusto makita how badly desperate are you? Gusto makita ng Panginoon. Oh, desperado nga. O sasabihin ng Panginoon, parang di naman. Diyan pa po ba kayo? Diba? Alam nyo, kalaban ng desperation, pride. Bakit? Ba't ako luluhod? Ba't ako magmamakawa? Bakit ako mananalangin? Diba? Pride. Pero yung walang-wala ka na, Panginoon, di ba? Pakiusap. Kahit umiyak-iyak ka pa sa panalangin, bakit ako iyak? Lalaki ako eh. Kahinayop. Desperate. Bakit ako nanonood sa altar call? Sabihin pa ng iba. Church, niya pa po ba kayo? Are you desperate? Pakita mo sa Panginoon. Are you desperate? Amen? Hallelujah. Panghuli. Amen. God can't do a miracle in your life until you get desperate. God can save your family until you get desperate. God cannot give you breakthrough until you get desperate. When you come to God, you must come with desperation. Kapag lalapit ka sa Diyos, lumapit ka
na ikaw ay desperado. Talagang, parang si Jacob, Panginoon, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo pinagpapala. Desperado ka ba? Gaano ka kadesperado? Magsiyuko po tayong lahat ngayong umaga. Praise God. Thank you, Lord. The power of desperation. Mas tinutugon ng Panginoon ang pangangailangan ng taong desperado. Mas ibinibigay ng Panginoon ang kahilingan ng taong desperado. Hallelujah. Mas sinasagot ng Panginoon ang panalangin ng taong desperado. Are you desperate? How badly? How really? Gaano? Gaano katindi ang iyong desperation? Sukdulan na ba? Nakikita ba talaga ng Panginoon? Kaya mo bang ibabang yung sarili? Amen? Kaya mo bang baliwalain, sasabihin ng iba? Bakit simba ka ng simba? Because I have a need. Amen? Meron po bang first time ngayong umaga? Gusto po namin kayong isama sa panalangin. Praise God. Tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus. Siyang kailangan mo sa umagang ito. Meron po ba bago, first time? Kailangan mo si Jesus ngayong umaga. Si Jesus lang ang namatay doon sa krus para bayaran at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Wala nang iba. Only Jesus. Hallelujah. Kung wala po ngayong umaga, amen, ang kausap ko ngayon ay mga kapwa ko, mga mananampalataya dito sa church. I don't know exactly, amen, kung nasaan ka ngayon sa tagpo ng iyong buhay, sa iyong sitwasyon, sa iyong kalagayan. Amen? Hindi ko alam kung meron kang matinding pangangailangan, pero isang bagay ang alam ko, napakinggan mo ang pangaral na ito at merong ipinapahiwatig, sinasabi ang Panginoon sa iyo ngayong umaga. If you are really desperate, show God. Come to Him with desperation. Lord, please. I really need it, Lord. Nakikita mo, Panginoon. Ito yung kalagayan ko. Have mercy. Lord, ito yung kalagayan ng pamilya ko. Have mercy, Lord. Ano pa ang gagawin ko, Panginoon? Sagutin mo lang yung panalangin ko. That's desperate. Amen? Binubuksan po natin ang ating altar. Hallelujah. Humanap ka ng lugar. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Lalo na kung ikaw ay nasa desperadong sitwasyon, nasa desperadong kalagayan. Glorify your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ano ba pwedeng kanta? Wait lang. Yung Lord Jesus, glorify your name. Wait. God is the story. Whom have I in heaven but you? Amen. Habang inawit natin, God is the strength. God is the strength. Thank you, Lord. Whom have I in heaven but you, Lord? Hallelujah. Alam mo ang kalagayan, Panginoon, ng iyong mga anak sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, lalo na, O Diyos, mga nasa matinding pangangailangan sa oras na ito. I don't know, job, trabaho, marriage, Panginoon Diyos, spouse, health, Panginoon, hallelujah, divine healing from sickness and disease, Panginoon Diyos, finances, Panginoon, makaahon kami, O Diyos, sa pananalapi. Makaahon, Panginoon, ang mga mananampalatayang ito sa kanilang pagkagipit, Panginoon Diyos. Lord, tulungan mo kaligtasan ang aming mahal sa buhay. Yes, lalo na, Panginoon. We're desperate, Panginoon, this morning. Help us. Hallelujah. What else, Panginoon Diyos, ang kailangan pa namin gawin? Ano pa, Panginoon? Ano pa? Tulungan mo, sabihin mo, O Diyos. Hallelujah.
God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Tayo po magsita yung lahat. Forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. For the last time, God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Simulan natin magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Sa umagang ito, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, purihin ka. We give you glory, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Desperate situations require desperate responses. Hallelujah. Kung kailangang iiyak sa panalangin sa Panginoon, why not? Ano nakakahiya? Kung kailangang araw-araw pumunta dito sa church, every morning to pray, why not? Because you're desperate. You really need it. Kalaban ng desperation, pride. Laziness. Kasi pag desperate ka, may gagawin ka eh. Pero pag, di ba, yung laziness, katamaran, wag na lang, ayoko. Hindi ibibigay ng ating Panginoon. Nagbigay ako ng mga testimony. Totoo, nakikinig ang Diyos. Sumasagot ang Diyos sa mga taong desperado. Kita ko, that's why nakagawa ko ng pangangaral na ito. Hallelujah. Are you desperate? Yun ang tanong na iniiwan ng Panginoon ngayong umaga. Are you desperate na masagot, matupad, matanggap mo yung kahilingan, yung pangangailangan, yung panalangin? Diba, napakatagal na, but still no answer from God. Why? Maybe because you're not desperate. God wants you to be desperate. You have to be desperate. Amen? Katulad nung tatay at nung babae kanina. Kahit mahirap, kahit parang labag sa kalooban nila, kahit hindi pwede, but because they were in a desperate situation, ay ginawa sila. Amen? Umaga, sino kinausap ng Panginoon? Praise God. Manalangin tayo. Ngayong umaga, tayo magsiyukong lahat. Panginoong Diyos, aming Amang Banal, narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Hallelujah. Lord, pwedeng sila nangangailangan ng kumpletong kagalingan
sa kanilang iniindang sakit at karamdaman na Panginoon, naghahanap, O Diyos, ng trabaho, ng hanap buhay, Panginoon, na kaayusan, ng relationship ng mag-asawa, relationship ng magulang sa anak, Panginoon Diyos, when it comes also, Panginoon, sa increase, Panginoon, ng finances, O Diyos, pagpapala mo, Panginoon, sa bawat trabaho at negosyo, Panginoon Diyos, Panginoon, maging kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Tulungan mo, hallelujah, ang bawat isa, ang iyong mga anak na ito, ang aking mga kapatid na ito, Panginoon Diyos, Lord, hallelujah, Panginoon, ipakita nila sa iyo kung gaano sila kadesperado, Panginoon, na makuha, matanggap, maangkin ang kanilang matagal ng inaasam-asam na kahilingan, pangangailangan sa kanilang buhay. Ito ang nais mo na mangyari ngayong umaga. Hallelujah, Lord, ang kapangyarihan at ang nagagawa, Panginoon, ng desperation. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa ginawa mo ngayong umaga. Iingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, O Diyos, isang panibagong linggo ang aming kaharapin, nakasama ka namin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon Diyos, physically, emotionally, mentally, socially, and most especially, spiritually, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa bawat isa. Na-appreciate ko po ang inyong pagdalo ngayong umaga. Ingat po ang bawat isa. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.